Ang batang babae na ito ay talagang isang mature na babae na na-reincarnated. Upang maiwasang matakot ang kanyang mga magulang, naghintay siya ng 10 buwan bago magsalita at maglakad. Sa pagpasok sa preschool, natuklasan ng guro na maaari siyang magsulat tulad ng isang may sapat na gulang at may mga advanced na kakayahan sa akademiko. Lumalabas ipinanganak siyang muli pagkatapos ng aksidente sa sasakyan. Bago ang aksidente, ang 33 anyos na si Asami ay walang asawa at nagtrabaho sa gobyerno. Pagkatapos ng aksidente, sinabi sa kanya na maaari siyang muling magkatawang tao, ngunit maaari lamang maging isang higanteng nilalang na anteater kumakain ng langgam. Nagdududa pa rin si Asami sa sarili, kaya nagtanong muli, magre-reincarnate ba siya bilang isang higanteng anteater ng langgam. Kinumpirma ng staff na tama ito. Binanggit niya ang pangangailangang makaipon ng sapat na karma dahil mapapabuti nito ang mga pagkakataon ng isang matagumpay na reinkarnasyon ng tao. Iniisip ni Asami kung ang kawalan niya ng karma sa kanyang nakaraang buhay marahil dahil sa pagpapabiye sa pagtulong sa mga tao ay humantong sa ganito. Gayunpaman, ang pagsisisi ay wala ng silbi ngayon. Ipinaalam sa kanya ng miyembro ng staff ang isa pang opsyon, piniling hindi muling magkatawang tao at mamuhay ng tulad noon na amyendahan ang landas ng kanyang buhay, makaipon ng karma at magkaroon ng pagkakataon sa isang mas magandang susunod na buhay. Nakapagtataka, may pinto sa kaliwa na humantong sa reincarnation. Walang pag-aalinlangan naglakad si Asami patungo sa kanan. Sa sandaling binuksan niya ang pinto, natagpuan niya ang kanyang sarili na muling nagkatawang tao, ngunit pinanatili ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Hindi madaling tiisin muli ang kamusmusen at kindergarten, ngunit alam niyang kailangan niyang mag-ipon ng karma. Hindi na nagkalat si Asami, hindi na rin siya nangolekta ng nectar sa mga bulaklak tulad ng dati. Sa pag-iisip ng isang matanda, natuklasan din niya ang isang lihim na hindi niya nakalimutan noon. Malapit ang ama ni Rina sa kanyang guro. Naalala ni Asami ang nakaraan niyang buhay nang biglang magpalit ng pangalan si Rina at lumayo. Nawala din ang guro ng klase. Ang kanilang relasyon ba ay humantong sa hiwalayan ng mga magulang ni Rina at sa sumunod na paglipat nito. Si Asami ay patuloy na humahadlang at nakikinig sa kanilang mga pag-uusap. Isang araw, nakita niya ang ama ni Rina na nag-aabot ng papel sa guro. Sinamantala ang pagkakataon nang wala ang guro sa opisina, binago ni Asami ang nilalaman ng papel. Nang maglaon, nag-isip siya na hindi nasisiyahan sa kanyang mga aksyon, nagpasya siyang takutin ang ama ni Rina sa pamamagitan ng isang mensahe at sinabing ilantad niya ito kung mandaya ito, ngunit wala pang mga mobile phone. Naalala ni Asami kung paano siya tinuruan ng kanyang kaibigan na gumamit ng landline para magpadala ng mga mensahe. Isang gabi habang tulog ang kanyang mga magulang, sinubukan niyang gamitin ang landline sa bahay, ngunit muntik na siyang mahuli ng kanyang ama. Sa kabutihang palad, nagawa niyang iwasan ang hinala. Gayunpaman, napagtanto ni Asami na hindi ito ligtas at nag-opt para sa isang pampublikong telepono. Nagpunta siya sa pampublikong booth ng telepono ng parke at nakita niyang wala siyang pera. Walang magawa, bumalik siya sa bahay. Naalala ni Asami na binanggit ng kanyang kapatid ang lihim na itago ng kanyang ama sa kanyang sapatos. Tiningnan ito ni Asami. Bumalik siya sa phone booth, nagpadala ng inihandang mensahe at muntik na siyang mahuli ng nagpapatrulyang pulis. Upang maiwasang mahuli at upang hindi matuklasan ng kanyang mga magulang ang kanyang paglalakbay sa gabi, nagtago si Asami sa ilalim ng kotse hanggang sa umalis ang mga pulis. Tahimik bumalik siya sa bahay. Sa wakas, nakakatulog na siya nang matiwasay ng gabing iyon. Kinabukasan, hindi na nakikipag-usap ang tatay ni Rina sa guro. Inihatid si Asami sa paaralan at umalis kaagad pagkatapos. Hindi kumibo si Rina at hindi nawala ang guro. Mukhang matagumpay ang plano ni Asami. Makalipas ang ilang taon, muli siyang pumasok sa elementarya. Madali pa rin ang pag-aaral, kaya niyang manguna sa klase kahit hindi pumapasok. Bagamat siya ay nagpantasya tungkol sa ibang buhay, may mga pangunahing pagkakatulad sa kanyang nakaraang buhay. Ang pagkakaiba lamang ay ang pangangailangan na tumuon sa pag-iipon ng karma. Noong 1997, ang mga mag-aaral sa elementarya ay nahumaling sa Tamagotchis, isang virtual na laro ng alagang hayop. Si Asami, na may mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, ay mayroon ng bihirang puting Tamagotchi at ibinigay ito kay Shizuka na mahusay sa laro. May isa pang sorpresa. Si Rina mula sa kanyang nakaraang buhay ay nanatili dahil si Asami ay namagitan noong kindergarten. Ngayon nag-aral sila sa parehong elementarya.
Sa paaralan hinulaan ni Asami na ang isang mag-asawa sa hinaharap ay magpapakasal at magdiborsyo. Gayunpaman sa pagkakataong ito hindi na siya nakialam. Naging kaibigan ni Asami sina Nazuki at Miho. Pagkatapos ng paaralan madalas silang nagtitipon nagpapalitan ng mga sticker at nag-uusap ng iba't ibang mga paksa. Sa ika-4 na baitang nawala ang mga Tamagotchi at mga sticker na pinalitan ng mga personal na profile kung saan maaaring isulat ng mga batang babae ang kanilang mga lihim. Alam ni Asami na kailangan niyang mag-ingat sa pagkakataong ito hindi tulad ng dati na nawala sa kanya ang lahat. Kumikislap pumasok siya sa kanyang rebelding yugto. Hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng sama ng loob sa kanyang ama. Siguro ay teenage rebellion iyon tulad ng dati niyang buhay noong mahigpit siya sa kanya. Siyempre ang kanyang paghihimagsik ay hindi lamang nakadirekta sa kanyang ama. Naroon din ang kasuklam-suklam na guro si G. Mita. Isang araw nang mahuli ni G. Mita ang isang mag-aaral na nagpapasa ng mga tala tumayo si Asami upang ipagtanggol ang estudyante na naglalayong gamitin ang loika ng guro laban sa kanya. Ngunit hindi pinansin ni G. Mita ang kanyang pangangatuwiran at tinawag siya sa kanyang opisina kasama ang estudyante. Natagpuan ni Asami ang kanyang sarili sa problema. Hindi lang ang estudyante. Nagtataka siya kung kailan nagsimulang kumuha ng Korean style na mga larawan ang mga babae bilang bagong trend ng entertainment. Noong araw na iyon kinuha ni G. Mita ang handheld game ni Asami isang katotohanang tuluyan niyang nakalimutan. Sa hindi inaasahang pagkakataon sa buhay na ito si Asa ay napadpad muli sa parehong mga problema. Ang kanyang kagamitan sa paglalaro ay kinumpiska ng guro. Hindi makapaniwala si Asami. Kahit na namatay siya hindi inaasahan ni Asami na 2 beses siyang madadapa sa parehong lugar. Bagamat binigyan ng mga alaala sa muling pagkakatawang tao ang namumuong pag-ibig ng kabataan ay umiiral pa rin sa loob niya. Sa pagtingin sa mga malikot na batang ito walang lugar para sa namumulaklak na pag-ibig. Ang object ng kanyang unrequited love from before wala na siyang nararamdaman para dito. Ang mature na figure ng tiyuhin ay mayroon pa ring higit na pagkahumaling. In terms of academics she has her advantages pero sa high school mas nagiging challenging. Unti-unting nahihigitin siya ng ilang mahuhusay na estudyante. Sa bawat pagkakataon ng Asami ay nagpapanatili lamang ng ika-7 pwesto sa buong paaralan. Siyempre layunin pa rin niyang makapasa sa prestihiyosong paaralan ng mga babae tulad ng sa kanyang nakaraang buhay dahil lang sa takot niyang hindi makapasok sa ibang magandang paaralan ay magiging mahirap. Mapurol at monotonous ang buhay sa high school. Noong 2008 matagumpay na naipasa ni Asami ang pagsusulit sa pasukan sa universidad. Sa pagkakataong ito pumili siya ng isang mapaghamong programa sa parmasya. Nagkataon sa cafeteria ng paaralan na kilala niya ang kanyang kasintahan sa universidad mula sa kanyang nakaraang buhay si Masaru. This time hindi sila magka-department kaya hindi sila magkakilala. Noong nakaraan sila ay malalim na nagmamahalan hanggang sa sila ay naghiwalay 2 taon pagkatapos ng graduation sa universidad. Ang dahilan ay ang pagkagumon sa pagsusugal ni Masaru madalas na lumalaktaw sa mga klase. Pagkatapos ng graduation ang kanyang trabaho ay hindi matatag madalas na nagbabago at siya ay irresponsibleng humiram ng 500,000 yen mula sa kanya. Sa makatuwid sa buhay na ito sinadya ni Asami na lampasan siya umaasang makakahanap sila ng mga bagong landas. Noong bakasyon sa universidad sa wakas ay nakuha ng kanyang matalik na kaibigan na si Miho ang kanyang lisensya sa pagmamaneho at nakabili ng kotse. Namangha sina Asami at Nazuki sa makabuluhang pagbabago ni Miho. Dati pinaghihigpitan sa kanilang bayan maaari na silang gumala sa kalapit na lungsod. Sa seremonya ng pagtatapos nakita ni Asami ang magulo sa entablado na kinakaladkad palayo gaya ng dati. Pagkatapos ng seremonya dumalo sila sa kanilang middle school reunion at nakita nila na ang gwapong Gado ay tumaba. Ang takbo ng kasaysayan ay hindi nagbago ng kaunti. Si Sasuke na dating pinakamagaling na mga awit ay lubos na inaasahang makapasok sa industriya ng musika. Naramdaman ni Sasuke ang sigasig at nangakong hindi niya bibiguin. Si Asami lang ang nakakaalam na nauwi siya bilang isang karaoke receptionist. Ang kanyang mga kanta ay okay sa mga taong ito ngunit walang sino man ang talagang bumili ng kanyang mga CD mga walang laman na salita. Hiniling pa ng mga babae ang kanyang autograph na sinasabing ito ay magiging isang hindi mabibaylang kayamanan kapag siya ay sumikat ngunit karamihan sa kanila ay malamang na nawala ito.
Tahimik na pinagmamasdan ang sigasig ng mga taong ito, nakakaramdam ng paghamak sa kanyang puso kasama ang paghamak sa kanyang sarili sa kanyang nakaraang buhay. Iniisip ni Asami kung dapat ba siyang makialam. Kung gagawin niya marahil ay hindi maghihiwalay sina Sasuke at Shizuko. Naisip niyang bigyan sila ng ilang payo, ngunit naalala niya ang sinabi ni Nezuki na tinalikuran ni Sasuke ang kanyang pangarap na musika matapos muling magpakasal at magkaroon ng anak, magtrabaho sa karaoke bar para suportahan ang kanyang pamilya. Kung nag-aatubili siyang binago ang kanyang trajectory ngayon, marahil ay hindi ipanganak ang bata. Masisira kaya niyan ang kanyang konsensya. Sa pagtimbang nito, sa huli walang nagawa si Asami, hinahayaan ang mga bagay na dumaloy ng natural. Paglapit ng graduation, maayos na naipasa ni Asami ang pagsusulit sa parmasyutiko at iba't ibang kurso sa pagsasanay bago makakuha ng trabaho. Pagkatapos ng graduation, na-assign siya sa isang botika, 20 minuto ang layo mula sa bahay. Hindi gaanong naiiba sa kanyang trabaho sa serbisyo sibil sa kanyang nakaraang buhay. Bilang isang full-time na parmasyutiko, ang kanyang mga pangunahing gawain ay magbigay ng gamot ayon sa mga race eta, suriin ang mga ito at ibigay ito sa mga pasyente, pagkatapos ay magtala at mag-imbak ng nilalaman ng komunikasyon. Siyempre, kailangan din niyang i-verify kung ang doktor ay nagreseta ng tamang gamot o hindi. Minsan kung ang mga pasyente ay naghihintay ng masyadong mahaba, sila ay magmumungkahi ng isang bagay at kailangan niyang matiigang magpaliwanag. Nagpatuloy ang buhay gaya ng dati. Isang araw pagkatapos ng trabaho, nakilala ni Asami si G. Mita, ang kanilang guro sa gitnang paaralan sa subway. Ang mga hindi kasiya siyang alaala mula noong panahong iyon ay humadlang sa kanya na magsimula ng isang pag-uusap. Sa halip, gusto niyang palihim na kunan ng litrato ang kanyang telepono at ipakita sa kanyang mga kaibigan. Biglang hinawakan ng isang batang babae sa tren ang kamay ni Mita na inakusahan siyang pervert. Nagulat si G. Mita na itinanggi ang akusasyon. Nagtalo sila sa subway hanggang sa bumaba sila sa susunod na hintuan, kung saan ipinaliwanag ng batang babae ang sitwasyon sa staff ng istasyon. Pagkatapos ay naalala ni Asami sa kanyang nakaraang buhay, sinabi ni Miho na si Mr. Mita ay tinanggal sa paaralan dahil sa isang bagay na hindi niya ginawa. Nang mapagtanto niya ito, nagmamadali siyang ipinaliwanag sa staff na nasaksihan niya ang buong pangyayari. Nasa Asami pa rin ang video na palihim niyang ni-record kanina. Sa video, malinaw na may ibang lalaki ang nang-aasar sa dalaga. Nang palakihin ni Asami ang video, natuklasan niya na ang nangharas ay si Taniguchi, ang kanyang dating amo. Sinabi ng isang empleyado na kung ipinakita nila ang video na ito sa pulisya, malamang na matunten nila si Taniguchi sa loob ng ilang araw. Alam ni Asami na nagtatrabaho si Taniguchi sa isang opisina ng gobyerno. Paminsan-minsan ay nakikita niya ito kapag nagpunta siya upang tapusin ang mga papeles. Nakahinga ng maluwag si G. Mita at nagpasalamat kay Asami sa pagsasalita niya para i-clear ang katotohanan. Nang maglaon, nakita ni Asami ang insidente na iniulat sa balita. Si Taniguchi ay tinanggal sa opisina ng gobyerno. Bumisita pa si G. Mita sa kanyang bahay para magpasalamat at sinabing sa pagkakataong ito maswerte ang video ni Asami, kung hindi baka natanggal na siya ng paaralan. Ibinalik din niya ang handheld game console na nakumpiska niya sa kanya noong middle school. Balak niya sana itong ibalik, ngunit nakalimutan niya. Inilabas ni Asami ang console at sa kanyang pagtataka, gumana pa rin ito. Hindi na niya ito ginalaw simula nang mabili niya ito. At ngayon sa wakas magagamit na niya ito. Si Asami ay dumaan sa buhay sa pangalawang pagkakataon nang hindi napapansin ang isyu sa kanyang sarili na siya ay single pa rin. Katulad niya ang mga kaibigan niya, hanggang sa makita niya ang dati niyang kasamahan na masayang nag-uusap tungkol sa pag-ibig. Noon lang niya na-realize baka naimpluwensyahan niya ang mga nasa paligid niya. Naapektuhan din kaya ng pagiging malapit na kaibigan ang kanilang buhay pag-ibig. Sa 26 sa kanyang ikalawang buhay, lumipat si Asami sa isang botika na mas malapit sa kanyang tahanan. Ang tuntunin ng botika na ito ay kung sino ang unang dumating na nagbukas nito. May isang respetadong nakatatanda si Toro sa botika na Maceland sa kanyang trabaho, ngunit may ugali na nakapagtataka kay Asami. Bagamat lagi siyang nauuna, hindi na niya binuksan ang pinto, bagkus ay naghintay na may ibang gagawa, kunwari kararating lang. Sa kabila nito, mukhang mahusay siya sa ibang aspeto.
Dahil malapit ang Botica sa dating pinagtatrabahuan ni Asami, madalas siyang kumakain ng tanghalian sa kanyang karaniwang lugar kung saan nakilala niya ang kanyang mga dating kasamahan. Naging complicated ang mood niya, hindi siya nakipag-usap sa kanila. Ngunit ang kanyang mga dating kasamahan ay masayang nag-usap tungkol sa pag-ibig. Naghinala pa si Asami na maaaring pinabagal niya ang mga ito sa kanyang nakaraang buhay. Isang araw binisita ni Asami at Haruka ang lolo ni Nobuhiro. Napansin ni Haruka kung gaano kadalas siyang binisita ni Asami, kamakailan pa birong ipinahihiwatig na nagiging attached siya sa kanya. Sa katotohanan, ito ay dahil ang kalusugan ni Nobuhiro ay nagbabago at sa loob ng 2 taon siya ay namatay. Kaya pinili ni Asami na gumugol ng mas maraming oras sa kanya ngayon. Pagdating, nakita niya itong umiinom ng gamot na may kasamang tsaa. Nang tingnan niya ang kanyang 2 race 8 na pagtanto niyang mula sa iba't ibang ospital ang mga ito, ang paghahalo ng mga ito ay maaaring lubhang mapanganib. Nagsimulang maghinala si Asami na maaaring ito ang dahilan ng kanyang lumalalang kalusugan. Upang maging maingat, dinala niya ang mga race 8 sa parmasya para sa payo. Nang makatanggap siya ng kumpirmasyon na hindi sila maaaring pagsamahin, alam ni Asami na tama ang kanyang hinala. Nang maglaon, humingi si Nobuhiro ng bagong race 8 mula sa doktor. Makalipas ang ilang linggo, sinabi ng ina ni Kumiko na kapansin-pansing bumuti ang kalusugan ng kanyang lolo. Pinuri ni Asami ang kanyang sarili sa pag-aaral ng Botica, ito talaga ang tamang pagpipilian. Ito ang pinakamasayang bagay na nagawa niya sa ngayon. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakita niyang muli siyang malungkot. Habang casual na nagbabasa ng magazine sa Botica, nakita ni Asami ang isang pamilyar na figure, si Masaru, ang kanyang dating kasintahan. Sa buhay na ito hindi sila nagkita, ngunit si Masaru ay naging isang matagumpay na negosyante na may $1 bilyong na turnover. Matangkad na naalala ni Asami ang kanyang pagkagumon sa pagsusugal sa kanyang nakaraang buhay, kahit na nagpahiram sa kanya ng $500. May kinalaman kaya ito sa kanya? Ang kaisipang ito ay gumugulo sa kanya sa mahabang panahon. Sa 33 sa kanyang ikalawang buhay, ang parehong edad noong namatay si Asami, sa kanyang nakaraang buhay hindi pa rin siya kasal. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pagkain sa labas at pakikipag-chat sa mga kaibigan. Ang pinagkaiba lang ay sa pagkakataong ito hindi sinasadyang nagkita sila ni Rina na ngayon ay nasa hustong gulang na. Nagkusa si Rina na batiin sila na ipinakita sa lahat ang larawan ng kanyang kapareha. Agad na nakilala ni Asami ang nasa katanghaliang gulang na lalaki bilang Toro, ang kanilang senior sa Botica. Ang dahilan kung bakit hindi makapagsalita si Asami ay ang posibilidad na magpakasal si Toro dahil nakita niya itong nakasuot ng singsing. Noong bata pa siya, may karelasyon ang tatay ni Rina. Ngayon ay tila siya na. Parang tadhana. Nag-aatubili na tanggapin na ang pagbabago ng tadhana ay babalik sa kanya. Pumunta sila sa Korea para sa isang photoshoot. Habang tumatanda sila, mas gusto nilang alalahanin ang kanilang kabataan. Sa karaoke bar, hindi inaasahang nakilala nila si Sasuke na hindi nila nakita sa loob ng 13 taon. Kanina pa alam ni Asami pero nagkunwari siyang nagulat. Inayos ni Sasuke ang isang VIP room para sa kanila at inalok pa sila ng inumin. Masayang tumayo si Asami at nagpasalamat. Sa kanilang nakaraang buhay, tinatrato sila ni Sasuke ng French fries, ngunit sila ay masyadong busog ngayon upang kumain ng higit pa. Kaya nang tanungin sa pinto, binanggit ni Asami na busog na sila. Mukhang naintindihan niya ang pahiwatig niya. Pagkatapos ay sinabi ni Asami kay Nazuki at Miho ang tungkol kay Toro at pinag-usapan ito ng 3 babae sa loob ng kalahating araw. Binalak nilang kumprontahin si Rina, ngunit wala ni isa sa kanila ang may contact information nito. Naisip ni Nazuki na baka si Sasuke ang mayroon nito. Umalis si Asami sa VIP room at tinanong si Sasuke kung alam niya ang kalagayan ni Rina ngayon. Sinabi ni Sasuke na ayos lang siya kahit na medyo pagod sa trabaho, ngunit masaya siya. Ipinakita niya kay Asami ang larawan ng kanyang anak at tinanong kung sumuko na ba siya sa kanyang mga pangarap sa musika. Sinabi ni Sasuke na hindi siya ang tipong isusuko ang kanyang pamilya. Tahimik na inisip ni Asami na marahil ay tama na huwag baguhin ang kapalaran ni Sasuke. Matapos makipag-ugnayan kay Rina, nag-ensayo silang tatlo ng isang masayang eksena para makita ang susunod na mangyayari. Makalipas ang 30 minuto, dumating si Rina gaya ng plano. Matapos ang isang simpleng kumpirmasyon, inihayag ni Asami ang kwento ni Toro.
Medyo natigilan si Rina pero nang makumpirma niyang totoo ito agad niya itong tinawagan at pinagalitan. Pagkatapos ay naghiwalay sila, tinanggal ang kanyang numero at binaba ni Rina ang tawag. Pinalakpakan ng tatlo ang kanyang pagiging mapagpasyahan. Nang makita ang matatag na pagkilos ni Rina, gumaan ang pakiramdam nila. Sa kanilang pag-uusap ay nagsimula na naman silang magtsismisan. Nakita ni Asami ang isang papel sa lupa at naalala niya na sa kanyang nakaraang buhay siya ay nabangga ng isang kotse habang kumukuha ng papel na nag-trigger sa kanyang reincarnation. Sa pagkakataong ito nagbago na ang resulta, masayang kinuha ni Asami ang papel. Sumunod ay ang kinabukasang hindi pa niya nararanasan. Umalis silang apat sa kotse ni Miho. Sa sandaling iyon tahimik na pinagmamasdan sila ng isang misteryosong babae mula sa likuran. Makalipas ang ilang linggo nagpatuloy ang kanilang pang-araw-araw na buhay opisina gaya ng dati. Ang pagkakaiba lang ay si Toro na ngayon ang nagbukas ng pinto, hindi na naghihintay ng iba. Ang iba pang mga bagay ay nanatiling katulad ng dati. Noong araw na iyon habang naghahanda si Asami na lumabas para sa tanghalian, nakita niya ang isang film crew na nag-shoot sa labas. Nagtataka si Asami na sumulyap na pansin ang isang bituin sa gitna nila. She was so focused kaya hindi niya pinansin ang daan. Isang truck ang biglang sumugod sa kanya. Ito na ba ang wakas ng buhay ni Asami? Hindi maaaring iyon. Nakaka-frustrate ang maging pabaya ng ganito. Walang magawang lumapit si Asami sa reception desk, nagtanong kung bakit hindi pa rin siya naka-logout sa edad na 33. Ipinaliwanag ng staff na lahat ay may death period at nagpakita ng isang bangkos ng mga dokumento upang patunayan ito. Sinabi nila na ang madaling panahon ng pag-akyat ni Asami ay pagkatapos ng edad na 30. Hanggat maiiwasan niya ang mapanganib na panahon na ito, maaari siyang mabuhay ng mahabang buhay. Sa sandaling ito labis na nagsisi si Asami, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Tinanong niya kung sa pagkakataong ito ay nakaipon na siya ng mas mabubuting merito. Maaari ba siyang ipanganak na muli bilang isang tao? Ang sabi ng staff ay hindi. Sa mga mata na kasing laki ng isda sa karagatan ng India, ito ay ganap na imposible. Sinubukan ni Asami na makipagtalo na siya ay nagsumikap ng husto, ngunit ipinaliwanag ng mga tauhan na ang pagnanais na maipanganak muli bilang isang tao ay isang pag-iisip lamang ng tao. Sa totoo lang gusto rin ng mga hayop na maipanganak muli bilang katulad ng mga nilalang. Sinabi ni Asami na sa pagkakataong ito ang kanyang mabubuting merito ay dapat na higit pa kaysa dati. Gayunpaman dahil wala siyang sapat na mga merito, hindi siya maipanganak na muli bilang isang tao. Kinumpirma ng staff na tama iyon. Sa pagtingin sa larawan ng isang tuna, talagang ayaw ni Asami na ipanganak na muli bilang isang inasnan na isda, lalo na ang isa na maaaring kainin anumang oras. Tinanong ni Asami kung maaari pa ba siyang muling magkatawang tao. Naisip ni Asami sa kanyang sarili na talagang nagulat. Nakahawak sa isang hibla ng pag-asa, tinanong niya maaari ba siyang muling magkatawang tao ng hindi mabilang na beses hanggang sa siya ay nasiyahan at pagkatapos ay huminto. Sabi ng staff hindi. Ang bilang ng mga muling pagkakatawang tao ay tinutukoy ng karma mula sa unang buhay. May mga taong hindi nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Iniisip ni Asami kung ilang pagkakataon pa ang natitira sa kanya. Pero ang sagot ng staff, secret lang yun. Nagpa siya si Asami. Nagtungo siya sa pinto sa kanan, sinimulan ang kanyang ikatlong buhay. Sa pagkakataong ito ang nakakapagod na panahon ng kamusmusan ay nanatiling nakakapagod. Hanggang sa preschool lang ay natuklasan ni Asami ang isang bagay na mas nakakapagod. Kinailangan pa niyang harapin muli ang guro ni Rina at ang kanyang ama. Sa kasamaang palad ang batang babae ay hindi makaisip ng isang mas mahusay na solusyon. Kaya sinundan niya ang parehong lumang landas. Sa hapunan sa bahay tiningnan ni Asami ang tuna sa mesa at nanumpa na sa susunod ay tiyak na isisilang siyang muli bilang tao. Siya ay maayos na nag-navigate sa kindergarten at elementarya. Ngunit ang pakiramdam ng sama ng loob sa kanyang ama ay nananatili hanggang sa kanyang teenager years. Ang mga pag-uusap sa mga kaibigan ay nagbago mula sa maliit na usapan hanggang sa mga talakayan tungkol sa mga palabas sa TV at pelikula. Nag-assign pa rin si G. Mita ng mga paper pass sa mga estudyante tulad ng ginawa niya noon. Palibhasa'y nabigo sa kanyang ikalawang buhay, tumanggi si Asami na sumuko sa awtoridad ni G. Mita at muling hinamon siya.
Matagumpay niyang natagpuan ang isang kapintasan sa kanyang argumento na naging dahilan upang hindi makapagsalita si Mr. Mita. Naisip ni Asami na siya ang nasa itaas. Ngunit nagawa pa rin ni G. Mita na palawakin ang kanyang pananaw. Hinamon niya si Asami, pinaalalahanan siya na siya ay guro, pagkatapos ay nagpatuloy sa kanyang mga aralin sa moral na pilosopiya. Pagkatapos ng klase, kailangan pa nilang tatlo na pumunta sa opisina ni Mr. Mita para sa feedback. Sa pamamagitan ng tatlong buhay, sa wakas ay naunawaan ni Asami kung gaano katanga ang makipagtalo sa moral na pilosopiya sa isang guro. Sa akademiko, si Asami ay walang engranding ambisyon. Kaya't sinadya niyang bumagsak sa kanyang mga pagsusulit at nagrerango sa ika-13 sa paaralan, mas masahol pa kaysa sa kanyang pangalawang buhay. Moving on to high school, walang gaanong pinagbago. Nakapasa pa rin si Asami sa entrance exam sa universidad tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay nagtapos sa panitikan katulad ng kanyang unang buhay. Siyempre, nasa akademyang ito din si Masaro, ang dati niyang kasintahan mula sa kanyang nakaraang buhay. Hindi sinasadya ni Asami na makipagkilala sa kanya dahil hindi siya naniniwala na maaaring magbago ng husto ang kanilang relasyon. Marahil maswerte lang si Masaro sa kanyang pangalawang buhay. Ayaw niyang makisali. Pero hindi ibig sabihin noon ay ayaw niya itong kausapin. Si Masaro ang nagkusa na anyayahan siya sa karaoke. Dahil sa pagiging magalang, sumama si Asami sa isa pang kaklase. Ang panunood sa kanya na kumanta ng mga pamilyar na kanta ay nagbabalik ng magagandang alaala. Pagkatapos ng aktibidad, nagkataon na sila ay patungo sa parehong direksyon. Kaya pinahatid ni Masaro si Asami pauwi. Nakaupo sa kotse na pamilyar sa kanya, ang emosyon ni Asami ay naging hindi maipaliwanag na komplikado. Ang saya at kalungkutan ay nagsanib na parang reel ng pelikula, mga eksenang kumikislap sa harap ng kanyang mga mata. Labis na curious si Masaro sa babaeng laging umiiwas sa kanya. Bago bumaba ng sasakyan, hiningi pa niya ang contact details ni Asami. Sa kabila ng pagpapalitan na ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan, ang kahilingan ni Masaro sa kabila ng pagiging magalang nito ay nagpahiya kay Asami. Unconsciously, she ended up joke with Masaro. Pagkatapos ng ilang oras na magkasama, ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman sa kanya. Sa pag-alala kung paano naging matagumpay na CEO si Masaro sa kanyang ikalawang buhay, nagpasya si Asami na kumuha ng pagkakataon. Pumayag siyang makipag-date sa kanya. Para kay Asami, isa itong reunion pagkatapos ng 26 na taon ng paghihiwalay, isang mahimalang karanasan na lumalampas sa oras at espasyo. Bagamat alam na niya ang pagkatao ni Masaro, wala namang bago, pero nagkakasundo pa rin silang dalawa. Sa puso niya, tahimik siyang nangako na sa pagkakataong ito hindi na niya hahayaang mahulog muli sa bitag ng sugal. Kapag hindi sumipot si Masaro sa klase, tatawag agad si Asami para tingnan siya. Pagdating sa kanilang dorm, nakita nilang nagkalat ang mga basura sa sahig. Pinagalitan siya ni Asami at hiniling na linisin niya ito. Pagkaraan ng ilang oras, maagap na iminungkahi ni Masaro na makipaghiwalay, marahil ay iniisip na si Asami ay masyadong nagkokontrol. Ang resulta ay isang nakalilitong breakup para sa kanilang dalawa. Dahil sa muling pagsasama-samang ito, muling nalungkot si Asami na para bang bilyon-bilyon ang nawala sa kanya. Pagkatapos makapagtapos sa universidad, nagtrabaho si Asami sa isang istasyon ng telebisyon. Sa unang pagkakataong umalis siya sa kanyang bayan patungo sa Tokyo, ang unang trabaho ni Asami ay gumawa ng layout ng pahayagan na may mga lyrics ng kanta o kumilos bilang stand-in sa ilalim ng maliwanag na mga ilaw. Bagaman mahirap ang trabaho, naisip ni Asami na ito ay kapaki-pakinabang para sa pag-iipon ng merito. Nang maglaon, siya ay itinalaga bilang isang production assistant para sa isang film crew, tumulong sa paggabay at pag-aalaga sa mga aktor na tinitiyak ang maayos na operasyon sa set. Sa karanasan mula sa dalawang buhay, napakahusay ng kakayahan ni Asami sa trabaho. Naging maayos ang pakikitungo niya sa aktor na si Uzuda at nakipagkasunduan sila na kapag naging producer si Asami, si Uzuda ang ilalagay niya bilang lead. Matapos makumplito ang unang drama sa telebisyon, nagkaroon ng panahon ng pahinga. Sinamantala ni Asami ang pagkakataong ito, umuwi si Asami para bisitahin ang kanyang mga magulang kasama sina Nazuki at Miho. Naalala ng tatlo ang kanilang kabataan, isang tradisyon na kanilang ipinagpatuloy sa hinaharap. Sa tuwing nakakaramdam si Asami ng pagod mula sa trabaho, babalik siya sa kanyang bayan upang makipag-chat sa kanyang mga kaibigan na nakatulong sa pag-alis ng stress at muling pagkarga ng kanyang enerhiya.
Matapos ang mahigit isang taon ng pagtatrabaho sa istasyon ng telebisyon sa wakas ay lumahok si Asami sa isang pelikulang nagustuhan niya mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang mga producer na nakakolaborate niya ay pawang mga nangungunang figure sa industriya. Sa panahong ito may lumapit sa kanya na babae at agad na nakilala ni Asami si Misa, ang kanyang kaibigan sa elementarya. Sinabi ni Misa na isa na siyang profesional na makeup artist. Ang hindi inaasahang pagtatagpo ay nagdulot ng saya sa kanilang dalawa at tila wala silang katapusan na mga paksang pinag-uusapan. Ang unang yugto ng drama sa telebisyon ay natapos at ipinalabas na may matataas na rating gaya ng hinulaan ni Asami. Gayunpaman tumaas ang kanyang trabaho pagkatapos. Isang araw nagpadala si Haruka ng mensahe sa kanya na nagpapaalala sa kanya na kaarawan ng kanyang ama at hindi niya dapat kalimutang tawagan siya. Biglang naalala ni Asami ang kanyang nakaraang buhay nang bumili siya ng regalo sa kaarawan para sa kanyang ama at nakilala niya si Mr. Mita sa subway. Ngunit ngayon sa Tokyo at nagtatrabaho hanggang hating gabi hindi siya makakauwi. Gusto niya talaga pero hindi niya magawa. Bagamat naisip ni Asami hindi siya makapag-focus sa trabaho nang malaman ang kapalaran ni Mr. Mita. Pumunta siya sa schedule board sa malapit, iniisip kung mapapabilis niya ang proseso ng paggawa ng pelikula upang magkaroon ng oras para makauwi. Bilang resulta mabilis na inayos ni Asami ang schedule ng paggawa ng pelikula, pinalamutian ang 6 na eksena sa 3 eksena at inaalis ang mga hindi kinakailangang kuha. Ipinaalam din niya kay Misa na pabilisin ang proseso ng makeup at inayos ang mga aktor para sa susunod na eksena para maging handa sa set. Hinikayat niya ang direktor na laktawan ang mga pahinga sa tanghalian at kunan ang lahat ng mga eksena ng sabay-sabay. Maging ang mga eksena sa gabi ay tinawag ng maaga sa ilalim ng direksyon ni Asami. Sa lahat ng mga pagsasaayos na ito, ang paggawa ng pelikula ay umunlad ng mas mabilis, ngunit lumitaw pa rin ang mga isyu. Ang call sheet machine ay hindi gumana, ngunit sa kabutihang palad ang pagtatapon ng mga sirang kagamitan ay nalutas ang problema. Nang ma-stuck sa traffic ang mga artistang tumawag, humingi ng payo si Asami sa external shooting team. Sa kabutihang palad mayroong isang maliit na kalsada na maaari nilang tahakin at ang problema ay nalutas ng maayos. Sa wakas natapos nila ang 3 oras na shoot. Tumoy habang sumasakay si Asami sa tren pauwi, naalala niya ang isang gabing sakay ng tren sa alas 9. Ngunit mayroong 3 gabing tren sa alas 9 at hindi niya matandaan kung alin ang partikular. Sa kabutihang palad ay naalala niya si Mr. Mita na sumakay ng tren mula sa Kumagaya, kaya't siya ay napigil ang hamarang sa kanya sa labas ng gate ng GA habang naghihintay ng iba. Nagkataon namang nakasalubong niya ang kaibigan niyang si Shizuka sa elementarya na dumaraan sa lugar na ito. Walang katapusang nag-uusap ang dalawa, pinag-uusapan ang tungkol sa pamilya ni Sasuke. Naisip ni Asami na kakaiba kung paano biglang naging seryoso ang paksa. Pagkatapos magpaalam kay Shizuka, nakita ni Asami si Mr. Mita. Mabilis niya itong binati, matagal na raw at gusto niyang makausap. Gayunpaman sinabi ni Mita na ang kanyang asawa ay buntis at kailangan niyang umuwi, na nagmumungkahi na mag-usap sila sa ibang araw. Sa pagmamasid kay Mr. Mita na papalayo, naisip ni Asami sa sarili, sa pagkakataong ito ay talagang magulo ito. Buong determinado siyang pumagitin at sumunod kay Mr. Mita na nagsasabing gusto rin niyang sumakay sa subway. Sinadya niyang ihiwalay siya sa pinangyarihan para maiwasan ang aksidente. Di nagtagal, isang banggaan ang nangyari gaya ng inaasahan, ngunit matagumpay na natulungan ni Asami si Mr. Mita na maiwasan ang aksidente. Sinamantala niya ang pagkakataon, sinurpresa niya ang kanyang mga magulang. Pagdating sa bahay may dala rin siyang regalo sa kaarawan para sa kanyang ama. Bagamat kababalik lang, kinailangan niyang umalis muli na ginagawang gusto ng kanyang pamilya na makita siya. Masayang-masaya ang magkabilang magulang ni Asami nang makitang nakabalik ang kanilang anak mula sa malayo. Natuwa rin siya na naresolba ang isyu ni Mita. Pagkatapos nito nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa istasyon ng telebisyon para sa isa pang 5 taon na nahaharap pa rin sa stress at abalang araw ng trabaho. Lumabas sina Asami at Misa para mananghalian, pumili ng isang disenteng restaurant. Sa panahong ito maaari din nilang pag-usapan ang tungkol sa mga kagiliw-giliw na tsismis mula noon, kasama ang mga usapin sa trabaho. Sa gabi kailangan niyang magtrabaho hanggang gabi. Isang gabi tinawag siya ni Nazuki, sinabihan siyang tumingin sa labas ng bintana. Dumating pala sina Miho at Nazuki sa Tokyo para bisitahin si Asami.
Binabalak daw nilang maghapon sa Tokyo at bumalik kinabukasan. Sinabi ni Asami na napakasaya niya ngunit binanggit din niya na kailangan niya ng ilang oras sa paghahanda. Sa isang kama lang kailangan nilang mag-isip tungkol sa sleeping arrangement, biro ni Miho na hindi magiging okay na matulog silang tatlo sa sahig. Nais ni Asami na matulog sa kama ngunit sinabi ni Nazuki na nagbago na siya mula nang dumating siya sa Tokyo at hindi na nakikipagtulungan. Nilinaw ni Asami na wala siyang pakialam na makisalo sa kanila ng kama ngunit naisip kung may kama bakit hindi ito gamitin. Napagkasunduan nila na hindi mahalaga kung saan sila natutulog. Nabanggit ni Asami na si Nazuki ay bumili ng merienda ngunit hindi pa ito ibinabahagi. Nagulat si Nazuki na pagtantong nakalimutan na niya ito. Kaya't kumain silang tatlo ng merienda at nagkwentuhan, ibinahagi ang lahat mula sa kanilang mga nakaraang karanasan. Naramdaman ni Asami na nawala ang pressure at pagod. Kinaumagahan nakita ni Asami si Nazuki na umiinom ng gamot na may kasamang tsaa. Mabilis niyang tinulungan siyang kumuha ng isang basong tubig at pinaalalahanan siyang huwag uminom ng gamot na may kasamang tsaa. Bagamat medyo kakaiba ang pakiramdam ni Nazuki, sinunod pa rin niya ang payo. Matapos makipagkita sa kanyang mga kaibigan, naalala ni Asami ang sitwasyon ni Nobuhiro mula sa kanyang nakaraang buhay. Sinamantala ang libreng katapusan ng linggo, binisita niya siya sa bahay at tinulungan siya sa kanyang gamot tulad ng ginawa niya noon. Gayunpaman tinanong ni Haruka kung paano nalaman ni Asami na hindi magsasama ng dalawang uri ng gamot dahil hindi siya isang parmasyutiko sa buhay na ito. Gumawa ng kwento si Asami na nagsabing nag-film siya ng isang medikal na drama at nakakuha ng maraming kaalaman sa medisina. Sa hindi inaasahang pagkakataon tinanong ni Haruka kung anong drama iyon. Kinailangang aminin ni Asami na iba ang drama ng TV station para makabawi sa numero. Nakapagtataka, nagsimulang maging interesado si Sachi na nagsasabing gusto niyang bilhin ang DVD para mapanood ito. Sa kabutihang palad, matagumpay na natapos ni Asami ang gawain ng pagpapalit muli ng gamot ni Nobuhiro. Habang may hawak na magazine sa Botica, nakita niya na matagumpay pa ring CEO si Masaru sa buhay na ito. Naisip ni Asami sa sarili na kung hindi siya nakipaghiwalay sa kanya noong kolehiyo, maaaring hindi mangyayari ang kahihinatnan nito. Ang pinagkaiba lang ay noong nakaraang buhay ang kumpanya ni Masaru ay may kita na 1 bilyon ngunit sa buhay na ito ay 900 milyon. Medyo nagilty si Asami, inisip na ang 2 buwan nilang relasyon ay nagdulot ng pagkawala ng 100 milyon. Pagkalipas ng 2 taon, ang mga pagsisikap na naipon ni Asami sa istasyon ng telebisyon sa wakas ay nagbunga at maayos na naaprubahan ang kanyang panukala. Maaari siyang mag-apply bilang isang producer at sa gayon ay unti-unting nabuo sa isip ni Asami ang isang ideya na may kaugnayan sa kanyang reincarnation. Pinlano niyang gawing drama sa telebisyon ang kanyang mga karanasan bagamat walang nakakaalam na ito ay sarili niyang kwento. Gayunpaman nakita ng ibang mga producer at executive sa istasyon ng telebisyon na masyadong mura ang kwento ni Asami, kulang sa maraming climax. Tinanong nila kung sino ang gustong manood ng palabas kung saan ang reincarnation ay tungkol lamang sa pagliligtas ng mga tao at pagpigil sa mga pangyayari. Higit pa rito, ang paghahambing ng kanyang buhay pagkatapos ng reincarnation sa kanyang nakaraang buhay ay hindi nagpakita ng anumang makabuluhang pagbabago na tila kakaiba. Hindi ba sayang ang muling pagkakatawang tao ng maraming beses nang hindi nailigtas ang mundo o nanalo ng Nobel Prize? Sa pagharap sa panggigipit mula sa istasyon, walang pagpipilian si Asami kundi ang magkompromiso. Pagkatapos ng trabaho, naalala niya ang isang mahalagang isyu, ang relasyon ni Rina at Toro. Ngunit mayroong isang kritikal na depekto sa sitwasyong ito. Hindi na nagtatrabaho si Asami sa parmasya kaya hindi niya malalaman na kasal na si Toro na ginagawang mas kapani-paniwala ang kanyang mga pahayag. Sa kasalukuyan hindi pa nagkikita si Rina at Toro kaya ang pagpigil sa kanilang pagkikita ay titigil sa kanilang pagsasama. Nagsimula siyang tumawag sa mga kaklase, nagtatanong kung sino man ang may numero ng telepono ni Rina o Sasuke ngunit walang nakakaalam. 1 buwan bago magsimula ang pagsasapelikula ng kanyang kwento sa buhay, naghanap si Asami ng pagkakataong makauwi upang lutisin ang isyu kay Rina. Dumiretso siya sa karaoke bar kung saan nagtatrabaho si Sasuke. Pero wala siya sa shift ng gabing iyon. Sinabi ni Asami sa staff na siya ay kaibigan ni Sasuke sa elementarya at umaasa silang maibibigay nila ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan.
Inakala ni Yamamoto ang staff member na siya ay isang manggugulo at tumanggi siyang ibigay ang numero ni Sasuke. Pagkatapos ay tiningnan ni Asami ang kanyang mga larawan sa pagtatapos ng elementarya at nakita si Shizuka na iniisip na maaaring may pag-asa. Tinawagan niya si Shizuka nagtatanong kung mayroon siyang impormasyon ni Rina. Sa kabutihang palad ginawa ni Shizuka. Tinawagan ni Asami si Rei na inaalala ang mga lumang panahon at kalaunan ay inanyayahan siyang lumabas para sa hapunan noong ika-1 ng Abril ang araw na dapat makipagkita si Rina kay Toro. Gayunpaman tumanggi si Rina. Frustrated nagpa siya si Asami na pumunta sa restaurant kung saan dapat magkita sina Rina at Toro at naghintay sa isang lugar kung saan makikita niya ang mga taong dumadaan. Habang naghihintay kumain siya ng pagkain pagkatapos ay umorder ng ice cream at inumin para magpalipas oras. Marami siyang nakain ngunit hindi pa rin nagpapakita si Rina. Nang malapit nang sumuko si Asami sa wakas ay nagpakita si Rina masayang binati nila ang isa't isa at binanggit ni Rina na nakansela ang dati niyang appointment para sabay silang kumain. Si Asami na natatakot sa pagdating ni Toro ay nagmungkahi ng pagbabago ng mga restoran ngunit pinilit ni Rina na manatili pinupuri ang pagkain at mabuting pakikitungo. Si Asami na busog na ay nagpumiglas ngunit nagpa siya na kumain ng higit pa upang mapanatili si Rina. Habang kumakain sila pumasok si Toro sa restaurant. Mabilis na inilihis ni Asami ang atensyon ni Rina sa mga kwento ng trabaho. Umupo si Toro sa malapit na kung saan ay pinananatili ni Asami si Rina na nakatuon sa mga kagiliw-giliw na anekdota sa trabaho. Habang tinatapos nila ang kanilang pagkain nag-alinlangan si Rina at Tina Donna sa isang side dish at si Asami ay nakaramdam ng labis na pagkain ay nasa bingit ng pagsumpa. Sa huli napansin ni Toro si Rina at binati siya si Asami na malapit ng magtagumpay ay galit na galit. Sa kabutihang palad nagpalitan lamang sila ng magalang na pagbati dahil naruroon si Asami na pumipigil sa anumang mas malalim na pag-uusap. Nang magbayad at umalis si Rina naisip ni Asami na kontrolado na ang sitwasyon lumingon lamang siya at nakita sina Rina at Toro na nagpapalitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Sa kabila ng kanyang mahigpit na pagbabantay ito ay walang saysay. Kinaumagahan pumunta si Asami sa Botica kung saan siya nagtrabaho noong nakaraan niyang buhay. Si Toro ay naghihintay sa kanyang sasakyan tulad ng dati. Diretso siyang nilapitan ni Asami hinarap siya tungkol sa kasal niya. Binalaan ni Asami si Toro na layuan si Rina dahil may asawa na ito. Magtatalo na sana si Toro ngunit ipinagpatuloy ni Asami ang pakikipag-usap tungkol sa kanyang singsing sa kasal bilang patunay. Dahil dito ay hindi nakaimik si Toro sa galit at kahihiyan at tila handa na siyang paalisin si Asami. Pinilit ni Asami na huwag nang makita ni Toro si Rina sa ilalim ng kanyang pamimilit sa wakas ay pumayag siya. Bago umalis sinabi ni Asami ang gusto niyang sabihin sa nakaraang buhay. Kung pupunta ka ng maaga sa tindahan pinakamahusay na ikaw mismo ang magbukas ng pinto. Nag-uusap sina Asami at Misa tungkol sa trabaho nang mabigla siya nang malaman niyang kasal na si Misa. Ang kanilang grupo ay kilala sa pagwawalang bahala sa pag-ibig at kasal na nakatuon lamang sa kanilang mga karera. Nakaramdam ng pagtataksil hiniling ni Asami na malaman kung kailan ikinasal si Misa at kung bakit hindi siya ipinaalam. Ipinaliwanag ni Misa na ikinasal siya 6 na taon na ang nakalilipas nang magsimula siyang magtrabaho doon ngunit masyadong abala para magkaroon ng seremonya ng kasal kaya hindi niya sinabi kahit kanino. Natigilan si Asami na 6 na taon niyang hindi napansin. Nadama na pinagtaksilan at iniisip na pareho silang abala para sa mga relasyon. Sa kabutihang palad nakahanap siya ng kaunting aliw sa kanilang mga kaibigan na sina Nazuki at Miho. Sa sandaling iyon biglang tumawag si Sasuke na hindi niya nakita sa loob ng 9 na taon. Nag-ayos sila ng pagkikita sa isang cafe simula nung coming of age ceremony nila hindi na sila nagkita. Si Sasuke na nasa Tokyo ngayon para sa ilang negosyo ay nagsabi kay Asami tungkol sa kanyang diborsyo. Nang tanungin niya kung kumusta na siya ibinunyag niyang may bago siyang nililigawan at maaaring ikakasal muli. Kahit na ipinakita sa kanya ang isang larawan na kilala ni Asami ang batang babae mula sa isang pagbisita sa karaoke bar noong hinanap niya si Sasuke. Hindi nakapagtataka na hindi ibinigay ni Imamoto ang kanyang numero ng telepono. Pagkatapos ay ibinigay ni Sasuke kay Asami ang kanyang bagong album na nagmumungkahi na makinig siya kung hindi niya iniisip. Naisip ni Asami sa kanyang sarili na sa lahat ng kanyang nakaraang buhay hindi siya nagkaroon ng pagkakataong marinig ang kanyang musika.
Sa wakas sa pagkakataong ito ay kayanan niya. Nang tanungin niya ang tungkol sa kanyang mga pangarap sa musika, ibinahagi ni Sasuke na umalis siya sa kanyang recording company at ngayon ay kumatha bilang isang independent artist. Nais din niyang subukan ang pag-arte at inalok na gampanan ang anumang maliliit na papel sa kanyang mga drama sa TV. Bago umalis, pinaalalahanan siya ni Sasuke na abutin kung may kailangan siya. Iniisip ni Asami na maaaring bigan niya si Sasuke sa pagkakataong ito dahil napagdesisyonan na ang cast para sa kanyang drama. Nang gabing iyon, dumating sina Nazuki at Miho sa Tokyo. Tinukso sila ni Asami tungkol sa madalas na pagbisita. Sumagot si Nazuki na kung magreklamo siya muli, bibisita sila gabi-gabi. Binanggit ni Asami ang pakikipagkita kay Sasuke at tinanong kung alam nila ang tungkol sa paghihiwalay niya kay Shizuka. Idinagdag niya na ang paghahanap ng buhay sa pamamagitan ng musika ay tila mahirap para sa kanya at ngayon ay interesado si Sasuke sa pag-arte. Nagulat si Nazuki at Miho. Hindi nila alam na kaya niyang kumilos. Si Sasuke ay sikat sa kanilang klase. Kaya malamang na mahirap para sa kanya ang paghingi ng tulong, malamang dahil sa mga panggigipit sa buhay. Sa pagmumuni-muni sa kalagayan ng dati nilang kaibigan, naawa ang tatlo kay Sasuke. Iminungkahi ni Miho na bilhin ang kanyang album at isiniwalat ni Asami na binigyan siya ni Sasuke ng kopya. Nagpasya silang pakinggan ito ng magkasama, ngunit nagulat sila sa kung gaano ito kalubha. Pagbabago ng paksa, ibinahagi ni Asami na 6 na taon nang kasal si Misa sa isang senior na kasamahan. Nang tanungin niya kung bakit hindi sila nagulat, si Nazuki na natuto sa sitwasyon ni Sasuke ay hindi napigilan ng balita ni Misa. Lalo na pagkatapos marinig ang kanta ni Sasuke, naging maayos ang paggawa ng pelikula para sa drama ni Asami. Sa kabila ng malaking pagbabago sa script mula sa kanyang sariling mga karanasan na nakatuon sa paghihiganti at muling pagsilang, ang pangunahing papel ay ginampanan ng matagal ng kaibigan at bituin na si Usuda. Gayunpaman, dahil sa isang naantalang flight, isa pang pangunahing aktor ang hindi nakarating para sa shoot sa susunod na araw na nagudyok kay Asami na makipag-ugnayan sa scheduler tingnan kung posible bang i-reschedule ang shoot para sa susunod na araw. Ngunit pagkatapos ay nalaman na aalis si Usuda bukas ng hapon. Kung hindi makakapag-shoot ang dalawang pangunahing aktor bukas, maaaring maantala din ang mga susunod na eksena na maaaring makaapekto sa schedule para sa broadcast ng unang episode. Nag-atubili si Asami na pansamantalang gumamit ng stunt double. Matapos tingnan ang backup na listahan, walang nakitang aktor na may katulad na taas. Bigla niyang naalala ang profile ni Sasuke sa kanyang bag at ang tangkad nito ay bumagay. Baka masubukan ni Sasuke. Maya-maya inimbitahan ni Asami si Sasuke. Nagulat si Sasuke nang makitang si Misa, ang makeup artist, ay dati ring kaklase. Binigyan niya siya ng record bilang regalo. Pagkatapos ay pumunta si Sasuke sa set para sa paggawa ng pelikula at lumampas sa mga inaasahan na nakumpleto ng mahusay ang gawain ng stunt double. Bago umalis, sinabi ni Asami na aayusin niya ang isang mas dramatikong papel para sa kanya sa susunod. Nang tumawag siya ng taxi para kay Sasuke, lumingon siya at nakita niya itong nakikipag-chat kay Usuda, binibigyan pa nga siya ng record. Sa wakas, oras na para ipalabas ang unang episode. Dumating din sina Mizuki at Miho sa Tokyo kinagabihan, gustong panoorin ang unang yugto ng Life Improvement kasama si Asami. Sa sandaling iyon, pabalik na siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang truck ang nawalan ng kontrol. Nagmamadaling pumunta si Asami sa reception desk na nanangis na siya ay 29 na taong gulang pa lamang. Hindi ba't sinabi niyang walang panganib hanggang sa siya ay 30? Sinabi ng staff na ito ay isang bagay lamang ng posibilidad at maaari siyang mamatay bago ang oras na iyon. Pagkatapos ay sinabi niyang magsisimula siyang ayusin ang kanyang reincarnation. Tinanong ni Asami kung may TV sila doon. Siya ay nagtrabaho ng husto sa script na naaprubahan at nagsimulang mag-film ilang buwan na ang nakakaraan. Nagbabaril sila hanggang hating gabi, araw-araw dinadala pa ang mga matatandang kaklase para mag-shoot. Ang trailer ay pinutol ng napaka-meticulously. Ngayon ang kritikal na sandali nang ipalabas ang unang episode, ngunit namatay siya. Hindi ba niya kayang panoorin ito bago siya matamaan? Sinabi ni Asami na mabilis niyang tinanggihan ang huling kahilingan ng isang patay. Humingi ng paumanhin ang staff at tinanong kung gaano katagal bago mapanood ang palabas. Sabi ni Asami sapat na ang 1 oras. Ang panonood lamang ng unang yugto ay magiging kasiya siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari niya itong panoorin ngayon.
Ngunit sinabi ng staff na hindi pagkatapos ay tinanong kung aling channel ang pangunahing karakter siya. Nakita ni Asami ang pag-asa at tinanong kung maaari ba siyang manood ng 10 minuto lamang. Ang sagot hindi patuloy pa rin. Tinanong ng staff kung ilang episode ang kabuuan. Sabi ni Asami bakit magtanong ng marami kung hindi niya hahayaang manood. Sinabi ng staff na nagreklamo lang siya tungkol sa mabilis na pagtanggi kaya kailangan niyang magtanong pa. Tinanong ni Asami kung ano ang i-reincarnate niya sa pagkakataong ito isang purple sea urchin mula sa Hokkaido. Tinanong ni Asami kung bakit pagkatapos magtrabaho ng husto sa buhay na ito maaari lamang siyang muling magkatawang tao bilang isang sea urchin. Mas masahol pa sa mga nakaraang buhay ipinakita sa kanya ng staff ang isang larawan ng isang lutong sea urchin. Sinabi ni Asami na hindi niya matatanggap ang pagiging sea urchin at tinanong kung maaari siyang muling magkatawang tao. Sabi ng staff sa kanan lang. Lumingon si Asami at nagtanong kung bakit kailangan niyang magsimulang muli. Nakakapagod at nakakapagod. Hindi ba siya maaaring magsimula sa gitna na parang isang laro na may save function? Wishang her smooth sailing nagsimula ang ika-4 na buhay ni Asami. Nagpasya siyang makipagsapalaran sa pagkakataong ito hindi na mamuhay tulad ng dati kung hindi ay mauubos niya ang kanyang mga karmic merito. Matapos pumunta sa kindergarten hindi lamang iniwasan ni Asami ang pagsuso ng nectar ngunit aktibong pinayuhan niya ang kanyang mga kaklase na huwag. Tinuruan niya silang magbahagi ng mga laruan. Tungkol sa usapin sa pagitan ng guro at ng ama ni Reina sa pagkakataong ito ay nagpasya siyang hawakan ito ng iba. Dumiretso si Asami sa guro at ipinaliwanag ang sitwasyon humiling sa kanya na huwag makipagrelasyon. Tinanong ng guro kung saan niya natutunan ang mga ganoong bagay. Sabi ni Asami minsan nagkaroon ng affair ng guro na humantong sa pagkasira ng pamilya at pagkawala ng trabaho. Umaasa siyang hindi mawawala ang gurong ito. Sinabi ni Asami na ang papel ay may numero ng telepono ng ama ni Reina at hiniling sa kanya na huwag makipag-ugnayan sa kanya. Nagulat ang guro nang makita ang numero at pinunit ang papel sa harap ni Asami na nangakong hindi makikipagrelasyon at tinitiyak siya. Ang diskarte na ito ay gumana ng mahusay. Sinadya ng guro na lumayo sa ama ni Reina. Siguro sa simula pa lang ay ginawa na niya ito. Nang pumasok siya sa elementarya aktibong binati ni Asami ang mga matatanda nagdidilig ng mga halaman sa paaralan at sinubukang gawin ang lahat para makaipon ng magandang karma. Sa pagkakataong ito sa usapin ng pag-aaral si Asami ay hindi na lamang umupo at nasiyahan sa mga bunga ng kanyang umiiral na karunungan. Simula sa elementarya ginalugad niya ang kaalaman sa middle at high school natutunan ang anumang bagay na sa tingin niya ay magiging kapaki-pakinabang talagang hindi siya nag-aksaya ng anumang oras. Ngunit bilang kapalit hindi niya naging kaibigan sina Nazuki at Miho. Si Asami ay nagsuot ng salamin mula sa murang edad. Isang araw habang papunta siya sa library nakita niya sina Nazuki at Miho na nagtitinda ng mga sticker sa parke. Umalangaw sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Lumapit siya sa kanila at hiniling na sumali sa kanilang maliit na grupo. Parehong nagulat na gustong sumali ni Asami. Biglang naiyak si Asami. Binigyan siya ni Nazuki at Miho ng sticker gusto niya rin daw bigyan. Ngunit pagkatapos nilang makita ang kanyang mga sticker random silang pumili ng isa. Naramdaman ni Asami na magalang sila at hindi siya itinuturing na kaibigan. Hindi kaya kung walang common ground napakahirap makipaglaro ng magkasama. Habang pauwi tinanong ni Miho kung bakit ang bait niya laging nauuna ang rangkang. Sinabi ni Asami na kumukuha siya ng mga pandagdag na klase. Bago maghiwalay habang pinagmamasdan niya sina Nazuki at Miho na papalayo naramdaman ni Asami na sa buhay na ito ay tila hindi na siya bagay sa kanilang mundo. Mukhang mahirap para sa kanya na isama sa kanilang bilog. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Matapos pumasok sa gitnang paaralan ipinagpatuloy ni Asami ang kanyang pagkahilig sa pagpupulot ng basura. Mag-isa siyang pumasok sa paaralan. Kapag nakita niya sina Nazuki at Miho basta babatiin niya ang mga ito at pagkatapos ay mag-isa siyang maglalakad papuntang school. Nang walang mga kaibigan ibinuhos ni Asami ang lahat ng kanyang lakas sa pag-aaral. Sa pagkakataong ito nakamit niya ang unang pwesto sa buong paaralan ngunit madalas na bumalot sa kanya ang pakiramdam ng kalungkutan. Hindi tulad ng kanyang mga kaklase na nasiyahan sa kagalakan sa edad na ito na kukuha ng mga larawang Korean style nakaramdam siya ng matinding kakulangan sa ginhawa.
Sa sandaling ito may biglang tumawag sa kanya mula sa likuran. Si Mary iyon ang pangalawang ranggo na estudyante sa klase. Niyaya niya itong kumuha ng litrato. Sa hindi inaasahang pagkakataon sa buhay na ito nagpakuha ng litrato sina Asami at Mary na magkasama. Sa mga nakaraang buhay palagi siyang nangunguna. Nagsimula silang mag-chat at nakakapagtaka na laman nilang magkasundo sila. Tinanong ni Mary kung maaari ba siyang makausap muli bukas at nagulat si Asami na ang isang taong hinahangaan niya ngunit hindi niya kailanman nilapitan ay naging napakababa at madaling lapitan. Sa katunayan ganoon din ang iniisip ni Mary tungkol sa kanya. Sa katunayan ang mga katulad na tao ay mas madaling umaakit sa isa't isa. Di nagtagal naging magkaibigan sina Asami at Mary. Sa mga nakaraang buhay si Mary ang palaging nagbibigay ng mga presentasyon sa podium ngunit sa pagkakataong ito ang entablado ay naging domain ni Asami. Naging student council president pa nga si Asami habang si Mary ay nagsilbing vice-presidente. Parehong nagtapos ng mahusay na mga marka. Sa pagkakataong ito pinili ni Asami na pumasok sa pinakamahusay na high school sa lugar at napanatili ang kanyang pinakamataas na ranggo sa buong grado. Isang araw nabasa ni Asami sa pahayagan ang tungkol sa isang propesor sa medisina na nanalo ng Nobel Prize. Iniisip niya kung makakaipon ba siya ng malaking halaga ng good karma sa ganitong paraan. Kaya pagkatapos makapagtapos ng mataas na paaralan si Asami ay mapagpa siyang pinili na pumasok sa National University of Medicine. Sa kanyang nalalapit na seremonya muli niyang nakatagpo sina Nozuki at Miho. Sa buhay na ito si Maria ang tumawag sa kanya at silang dalawa ay masayang pumasok sa auditorium. Bumangon pa rin ang manggugulo sa entablado at sinimulan ni na Asami at Mary na pag-aralan ang iba't ibang parusa na kakaharapin niya sa hinaharap. Napagpasyahan nila na ang paghahanap ng katanyagan sa loob ng ilang maikling minuto ay talagang hindi katumbas ng halaga. Nang maglaon dumalo sila sa isang reunion sa gitnang paaralan. Katulad pa rin ng dati ang plot. Ang pagkakaiba lang sa pagkakataong ito ay ang presensya ni Maria. Nang makita nilang muling pinupuri ng iba si Sasuke naalala ni Asami ang pakikinig sa kanyang mga kanta noong nakaraang buhay. Si Mary tulad ni Asami ay naisip na hindi magtatagumpay si Sasuke. Nais pa niyang ipaalala sa kanyang ngunit mabilis siyang pananghinaan ng loob ni Asami na nag-aalala na maaaring magbago ang takbo ng kwento na humantong sa hindi pagsilang ng anak ni Sasuke na magiging problema. Nang makita sina Sasuke at Shizuka na nagpapalitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan alam na sila ay magpapakasal at magdiborsyo pinigilan ni Asami na makialam. Bumalik sa VIP room gusto niyang gunitain sina Nozuki at Miho ngunit nauwi ito sa one-sided pursuit na nagparamdam sa kanya ng labis na kalungkutan. Pagkatapos makapagtapos sa universidad pumasa si Asami sa pagsusulit sa medikal na lisensya pagkatapos ay nagpakadalubhasa sa klinikal na pananaliksik sa loob ng 2 taon. Si Asami ay naging isang research fellow sa National Institute of Medical Research. Ang kanilang trabaho ay nagsasangkot ng paghahanap ng hindi pa natutuklasang mga medikal na phenomena na nakikinabang sa lahat ng sangkatauhan na napakaangkop para sa pag-iipon ng magandang karma. Naisip ni Asami na maaari siyang muling magkatawang tao bilang isang tao. Siyempre sa labas ng trabaho hindi niya maaaring talikuran ang iba pang mga gawain para sa pag-iipon ng magandang karma tulad ng dati ng pagliligtas kay Profesor Mita. Ngunit sa pagkakataong ito sa istasyon ng subway nagkataon na nakilala niya si Shizuka na nakipag-chat kay Asami tungkol sa mga walang kwentang bagay sa bahay. Sa pagkakataong ito sinuportahan ni Asami ang ideya ng diborsyo ni Shizuka dahil sa sobrang tagal ng pakikipag-chat dumaan sa kanila si Profesor Mita. Sa kabutihang palad na pansin ni Asami sa oras at nakilala niya sila. Sinabi ni Asami kay Profesor Mita ang tungkol sa mga problema ni Shizuka gamit siya para manatili siya doon. Iminungkahi ni Asami na maghanap ng lugar na mauupuan at dahan daw ang pag-usapan dahil hindi angkop na makipag-usap doon tiningnan ni Profesor Mita ang oras at pumayag na sumakay sa susunod na subway. Kaya't ang tatlo ay pumunta sa isang restaurant pinayuhan ni Profesor Mita si Shizuka na huwag magmadali sa diborsyo ngunit makipag-usap ng lubusan kay Sasuke upang maunawaan niya ang kanyang tunay na iniisip. Kung iginiit ni Sasuke na ituloy ang kanyang karera sa musika dapat siyang mangako na gagawa siya ng mabuti. Ang mag-asawa ay dapat magkaunawaan at magkasundo sa isa't isa. Kung talagang hindi nila maintindihan ang isa't isa pagkatapos ay isaalang-alang ang diborsyo sa ibang pagkakataon.
Si Shizuka na kinuha ang payo ni Propesor Mita ay naiintindihan ng marami. Si Asami nang makita ang mga bagay na papunta sa maling direksyon ay tiningnan ang oras, nag-aalala na ang insidente sa subway ay maaaring matrigger, kaya hinimok niya si Propesor Mita na magmadali sa susunod na subway. Gusto pa niyang ipagpatuloy ang pagsasalita, ngunit ilang beses na humarang si Asami hanggang sa kailanganin niyang umalis. Bago umalis, pinaalalahanan ni Propesor Mita si Shizuka na magkaroon ng malinaw na pakikipag-usap kay Sasuke sa kanyang pagbabalik. Naresolba ang isyo kay Professor Mita. Sumunod, inisip ni Asami kung ano pa ang mga problemang kailangan niyang lutasin. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, siya ay napakahusay na pumukaw ng hinala ni Haruka. Tinanong siya ni Haruka kung ito na ang kanyang pangalawang buhay, ngunit hindi naisip ni Haruka na ito na ang ikaapat na buhay ng kanyang kapatid. Ang pagkakaroon ng gayong Katanji, tanging kapatid na babae, ay nagdulot ng matinding panggigipit sa kanya. Si Haruka ay naging sentro ng atensyon ng kanilang mga magulang at guro, isang paborito, ngunit nanirahan sa ilalim ng anino ni Asami sa loob ng maraming taon. Sinabi ni Haruka na ang kanyang sariling mga marka ay hindi ganoon kaganda, tanging sa nangungunang limang ng kanyang klase. Sinabi niya na ang pagkakaroon ng isang henyong kapatid na babae ay napakahirap para sa kanya. Tinanong ni Asami kung ano ang gusto niya, kung ito na nga ba ang pangalawang buhay niya. Tinanong ni Haruka kung sino ang papakasalan niya sa hinaharap, ngunit talagang hindi alam ni Asami. Sa mga nakaraang buhay, namatay siya bago nagpakasal. Sa buhay na ito, dahil nag-aral siya ng medisina, mabilis niyang naresolba ang isyo ng pagpapalit ng gamot para kay Nobuhiro. Sa magazine ng Parmasya, walang nakitang balita si Asami tungkol kay Masaru. Makalipas ang 3 taon, niresolba niya ang isyo ni Reina. Inakala ni Asami na kontrolado na niya ito sa pagkakataong ito, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon nagsimula pa rin silang mag-usap sa isa't isa, kaya kailangan niyang gumising muli ng maaga. Inilabas ni Asami ang kanyang pagkadismaya kay Toro. Nang makipagpalitan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa isang kabataang babae, wala siyang suot na singsing. Sa pagkakataong ito, ibinigay ni Asami ang lahat na niresolba ang isyu sa loob lamang ng ilang minuto. Pagkatapos ay napromote siya sa isang ganap na mananaliksik at nagsimulang magsagawa ng opisyal na eksperimentong pananaliksik. Ang kanyang mga oras ng pagtatrabaho ay medyo flexible, basta't natapos niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Ang pangunahing trabaho ay kinabibilangan ng pagkolekta ng mga kinakailangang sample at pagsasagawa ng iba't ibang mga eksperimento. Ang trabaho ay parehong tuyo at nakakapagod, at sa loob ng mahabang panahon ay hindi nagbunga ng makabuluhang resulta. Sa kabutihang palad, sa naipon na karanasan mula sa kanyang mga nakaraang buhay at sa kanyang mga natatanging pananaw sa pag-alis, nagawa niyang makayanan ang ganoong gawain. Ang nakabahaging mikroskopyo sa lab ay patuloy na inaayos ng ibang tao sa kanilang sariling viewing angle, hindi na ni-reset pagkatapos. Pinilit nitong i-recalibrate ni Asami ang focus sa tuwing gagamitin niya ito, na labis na ikinainis niya. Sa tanghalian sa cafeteria ng Research Institute, nalaman niya mula sa kanyang senior na ang hindi nag-reset ng focus sa mikroskopyo ay isang genius postdoc sa kanilang departamento. Hinangaan siya ng mga estudyante kahit na lagi siyang abala sa pagsasaliksik at walang kaalam-alam tungkol sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Gumaan ang pakiramdam ni Asami na pagtanto na maaaring ganoon ang karamihan sa mga henyo. Unti-unti nasanay siya sa pagsasaayos ng mikroskopyo, at kahit na i-reset ang focus sa 0 pagkatapos gamitin ito. Ang pagtatapos ng araw ng trabaho ay hindi naayos, depende ito sa kanyang mga resulta ng eksperimento. Ang ilang mga tao ay natapos ng alas 6 ng gabi, habang ang iba ay nagtrabaho hanggang hating gabi. Pagkatapos ng 3 taon ng pag-eeksperimento, wala pa rin siyang groundbreaking na tagumpay sa pananaliksik. Isang araw, bumalik si Asami sa kanyang bayan at sinabi sa kanya ng kanyang ama na iuuwi ni Haruka ang kanyang kasintahan. Napag-usapan niya kung ano ang isusuot kung sakaling mag-propose ang nobyo. Pinayuhan siya ni Asami na maging natural at huwag mag-overthink. Pinilit ng kanyang ama na magbihis ng formal dahil ito ay isang seryosong bagay. Pagkalipas ng ilang araw, inuwi nga ni Haruka ang kanyang kasintahan. Nakipag-usap siya sa kanya kung ano ang isusuot kung sakaling mag-propose ang kasintahan, ngunit tumulong lamang sa dekorasyon ng isang bagong kabinet. Ang kanyang ama ay nagbihis ng walang kabuluhan, naghihintay sa buong araw. Pagkaalis ng nobyo, napagtanto niyang nag-overdress siya para sa wala.
Ipinagpatuloy ni Asami ang kanyang mga eksperimento kung minsan ay iniisip na ang mga mikroorganismo na kanyang naobserbahan ay maaaring muling magkatawang tao tulad niya. Ang buhay na ito ay nabuhay siya hanggang 35 taong gulang, mas mahaba kaysa sa kanyang mga nakaraang buhay. Bagamat hindi siya gumawa ng anumang mga pangunahing tagumpay sa medikal, inilathala niya ang kanyang mga papel sa ilang mga medikal na website na nag-aambag sa larangan. Sa wakas nagpakasal si Haruka sa parehong kasintahang iniuwi niya noon. Sa pagmamasid sa kanyang kapatid na babae na naglalakad sa pasilyo, naalala ni Asami ang kanilang pagkabata na magkasama na nakaramdam ng init at kagalakan nang makita ang kaligayahan ng kanyang kapatid, nakaramdam din siya ng saya. Sa kanyang bayan, inayos ni Asami na makipagkita kay Mary para sa isang pagkain, matagal na silang hindi nagkita at marami pa silang dapat abutan. Si Mary ay isa na ngayong flight attendant, sumasailalim sa mahigpit na taunang pagsusuri sa kalusugan. Sinabi ni Asami hindi niya kayang pamahalaan ang ganoong regimen. Maya-maya lang dumaan sina Nozoki at Miho at nakita sila. Ilang dekada na ang lumipas mula nang huli silang magkita sa coming-of-age ceremony. Lahat sila ay masaya na makitang muli ang mga matandang kaibigan na mangha sa maliit na pinagbago nila. Nais ni Asami na aanyayahan silang sumali. Ngunit sina Nozoki at Miho na parang wala sa lugar kay Mary, gumawa ng mga dahilan at umalis. Pagkaalis nila, inamin ni Asami na nag-alinlangan siyang imbitahan sila. Sinabi ni Mary na malamang na hindi sila pumayag dahil hindi na sila ganoon ka-close. Inisip ni Asami kung gaano sila kalapit noon at kung gaano sila naging malayo. Panahon na ba ang nagpabago sa kanila o ang kanilang mga pagpipilian? Sa buhay, ang mga pakinabang ay kadalasang kasama ng pagkalugi. Inilabas ni Mary ang isang larawan mula sa kanilang paglalakbay sa gitnang paaralan sa Korea, isang alaala ng kanilang unang pagkikita. Pagkatapos ay nagtanong si Mary ng isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Aling buhay ito para sa iyo? Si Maria bilang isang reincarnated na kaluluwa. Hindi nakakagulat na palagi siyang nangunguna sa mga nakaraang buhay. Si Asami na natigilan ay nag-isip kung ihahayag ang katotohanan nang makita ang pag-aalinlangan ni Asami. Inamin ni Mary siya ay nasa kanyang ikalimang buhay. Tinanong siya ni Asami kung paano niya ito nalaman. Sinabi ni Mary na hindi siya palaging isang masigasig na mag-aaral, ang kanyang mahusay na pagganap ay natural na pumukaw ng hinala. Dagdag pa, ang litrato mula sa kanilang paglalakbay sa gitnang paaralan sa Korea ay ganap na nakuha. Isang konsepto na wala pa noon. Binanggit ni Mary ang mga darating na shopping mall sa kanilang mga pag-uusap na lalong nagpapatunay na si Asami ay isa ring reincarnator. Matagal nang napansin ni Mary, ngunit nagtaka si Asami kung bakit wala siyang sinabi noon. Inamin ni Mary na nahihiya siya, natatakot na mapagkamalang baliw kung siya ay mali. Ayaw niyang mawala ang nag-iisang kaibigan niyang si Asami. Tinanong ni Asami kung nag-reincarnate din ba siya sa reception desk at kung ano ang una niyang ginawa. Sumagot si Mary na sa una ay muling nagkatawang tao bilang anay sa Timog Silangan na watermala, isang paboritong biktima ng mga higanteng anteater. Pagkatapos ay tinanong niya si Asami kung ano ang kanyang pagbabago. Malabo na binanggit ni Asami ang isang hayop na may kaugnayan sa anay na nagpatawa kay Mary. Naisip niya na ang mga reincarnated na kaluluwa ay dapat magkatulad na landas. Tinanong ni Asami kung ang pagpili ni Mary na muling magkatawang tao ay hinihimok ng pagnanais na maging tao. Sinabi ni Mary na hindi ito ganap na nangyari. Sa kanyang unang buhay, siya ay isang karaniwang estudyante na may katamtamang mga marka. Sina Nozoki at Miho ay matalik niyang kaibigan. Nagulat ito kay Asami dahil sa unang buhay ni Mary hindi sila mapaghihiwalay noong elementarya, nag-uusap ng mga kathang-isip na palabas sa TV at mga sticker sa pangangalakal. Noong kaarawan ni Mary, binigyan nila siya ng magagandang sticker. Ang larawan sa paglalakbay sa gitnang paaralan ay silang apat na magkasama. Gayunpaman, sa mataas na paaralan si Mary ay lumayo sa kanila, naging isang sira-sira na may mahinang mga marka, sa kalaunan ay nagpatala sa isang bokasyonal na paaralan para sa pangangalaga ng bata. Ngunit nanatiling matatag ang kanilang samahan kasama si Miho na nagtutulak sa kanila sa mga biyahe tuwing bakasyon sa paaralan. Sa kanilang pagsasama-sama sa gitnang paaralan, inamin ni Mary na minsan ay may crush siya kay Kato na sinira ang kanyang ideal na imahe sa kanya. Sa kanyang unang buhay, si Mary ay isa ring tagahanga ni Sasuke. Nagpalitan sila ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan at nagsimulang makipag-date makalipas ang ilang buwan.
Ngunit ang karera ni Sasuke ay hindi kailanman nagsimula. Sa kabila ng kanyang mga kabiguan nadama ni Mary ang kaligayahan sa pagsuporta sa kanya. Nagulat si Asami nang marinig ang tungkol sa relasyon ni Mary kay Sasuke. Pero tumagal lang ng 6 na buwan bago siya niloko ni Sasuke kay Shizuka. Nalaman ni Mary ang tungkol sa pagtataksil ni Sasuke mula sa kanilang tatlong kaibigan. Hinarap niya si Sasuke at nakipaghiwalay sa kanya on the spot. Pagkatapos makapagtapos nagtrabaho si Mary bilang isang yaya sa Sukore Kindergarten, isang trabaho na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng tagumpay. Naalala ni Asami na siya mismo ang pumasok sa kindergarten na iyon. Sa kabila ng kanyang abalang trabaho, madalas na nakakasama ni Mary ang kanyang malalapit na kaibigan na nagdiwang ng kanyang kaarawan kasama niya. Gayunpaman, isang nakakasakit na pangyayari ang sumunod. Sa mataong lugar, iminungkahi ni Mary na lumipat sila sa isang mas tahimik na lugar at napunta sila sa karaoke bar ni Sasuke. Buti na lang at wala siya roon, iniiwasan nila ang anumang awkwardness. Nang tanungin ni Asami kung ano ang nangyari, isiniwalat ni Mary na sina Nezuki at Miho ay namatay sa isang pag-crash ng eroplano. Pinilit nilang makayanan ang pagkawala. At bagamat paminsan-minsan ay lumalabas sila para kumain, hindi sila naging masaya gaya ng dati. Nangako silang mamuhay ng buo na iginagalang ang mga alaala ng kanilang mga kaibigan. Tinanong ni Asami kung gaano siya katagal nabubuhay sa buhay na iyon. Sinabi ni Mary na hindi siya sigurado, ngunit namatay sa 26 habang si Asami ay nabuhay ng mas matagal. Sa kanyang ikalawang buhay, sinubukan ni Mary na pigilan ang pagbagsak ng eroplano sa pamamagitan ng pagpigil sa sina Nezuki at Miho na sumakay. Gayunpaman, natanto niya na ang pagliligtas sa lahat ay nangangailangan ng kaalaman kung paano lumipad ng eroplano. Upang makamit ito, siya ay naging isang flight attendant, mahusay sa kanyang pag-aaral at pisikal na pagsasanay mula elementarya. Unti-unti niyang inilalayo ang kanyang mga kaibigan, ngunit napanatili niya ang kanyang determinasyon na iligtas sila. Tinanong ni Asami kung ito ba talaga ang tamang diskarte. Ipinaliwanag ni Mary na plano niyang baguhin ang landas ng paglipad sa petsa ng pag-crash. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, namatay si Asami sa edad na 33 sa buhay na iyon na bahagyang dahil sa mga aksyon ni Mary. Sa nakamamatay na araw na iyon, dinala ni Mary si Asami sa banyo na pinipigilan siya mula sa aksidente sa sasakyan na makakasalubong niya sana. Ang pagdadalamati ni Mary sa maagang pagkamatay ni Asami ay humantong sa kanyang sariling kalusugan at hindi siya naging flight attendant na nabigong iligtas sina Nezuki at Miho. Namatay siya bago naging 40 sa kanyang ikatlong buhay. Si Mary ay isang flight attendant, ngunit natuklasan na hindi niya mapipili ang kanyang mga flight, kaya hindi niya nailigtas ang kanyang mga kaibigan. Namatay siyang muli sa isang aksidente sa sasakyan. Sa kanyang ika-4 na buhay, namatay siya bago maging isang flight attendant, natutunan mula sa reincarnation receptionist na pareho silang nahaharap sa mataas na panganib sa kamatayan. Pagkaraan ng 30 masusing, naghanda si Mary sa kanyang kasalukuyang buhay. Ang susunod na taon ay minarkahan ang kritikal na taon ng pag-crash ng eroplano. Pinayuhan ni Asami si Mary na mag-ingat at inalok siya ng tulong. Tiniyak siya ni Mary, sinabing kontrolado niya ang lahat at iminungkahi nilang kumuha pa sila ng litrato sa Korea. Bago iyon, kailangan ni Mary na gumamit ng banyo na nagudyok kay Asami na pagnilayan ang kabayanihan na paglalakbay ni Mary. Hindi tulad ng kanyang sariling makamundong reinkarnasyon, si Mary ay nagtiis ng hindi maisip na mga paghihirap na ginawa siyang isang tunay na bayani. Nagtungo ang dalawa upang kumuha ng kanilang larawan sa Korea, at sa pagbabalik iminungkahi ni Asami na imbitahan din nila sina Nezuki at Miho. Matalik na magkaibigan silang apat na gumagawa para sa isang perpektong kombinasyon. Iminungkahi ni Mary na maghintay hanggang ligtas niyang maibalik ang eroplano, na nangangatuwiran na ang pagpupulong noon ay magiging mas makabuluhan. Tinanong ni Asami kung ibig sabihin noon ay maghintay hanggang sa susunod na taon, sa halip ay iminumungkahi na magkita sila pagkatapos ng kanyang susunod na pagbabalik. Naghiwalay sila sa intersection at ipinagpatuloy ni Asami ang kanyang nakagawiyang gawain. Isang araw nabasa niya sa kanyang telepono ang tungkol sa isang eroplanong nawawala sa Shanghai. Nabalot siya ng takot at agad niyang tinawagan si Maria, ngunit walang sumasagot. Nabalot siya ng takot at pagkalipas ng ilang araw nakumpirma ang pinakamasama niyang takot.
Si Asami ay dumalo sa libing nina Mary Nazuki at Miho kasama ang kanyang mga kaklase. Naramdaman ang isang ilang araw lang ang nakalipas. Binalak niyang makipagkita kina Nazuki at Miho, ngunit ngayon ay biglang tumama ang bangungot. Pagkatapos ng libing, nagtipon-tipon ang lahat sa karaoke bar ni Sasuke na nababalot pa rin ng kalungkutan. Naalala ni Asami ang huling pag-uusap nila ni Mary tungkol sa insidente sa eroplano na nangyari noong sumunod na taon. Ngayon ay napagtanto niya na nagsinungaling si Mary upang maiwasan siyang mag-alala. Nanatili ang tatlong kaibigan hanggang umaga at habang naglalakad si Asami pauwi sa isang pamilyar na landas, ang mga alaala ng kanyang tatlong kaibigan ay bumaha sa kanyang isipan. Naiwan siyang mag-isa ngayon. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Sa wakas naunawaan kung ano ang naramdaman ni Mary matapos mawala sina Nazuki at Miho. Upang mapawi ang kanyang sakit, si Asami ay nagsipagtrabaho. Pagkalipas ng 3 taon pagkatapos ng trabaho, isang araw hindi niya inaasahang nakatagpo ang isang babae na tumawag sa kanya. Nagtanong kung aling reincarnation ito para sa kanya. Ang babae pala ay si Monako, isang kasamahan mula sa unang buhay ni Asami na nagmumungkahi na isa rin siyang reincarnator. Tinanong ni Asami kung paano nalaman ni Monako at ibinunyag niya na ito na ang kanyang ikawalong buhay at hindi niya nakita si Asami sa isang buhay na pagtanto niya na pareho sila. Nagulat, inanyayahan ni Asami si Monako. Ipinaliwanag ni Monako na ang lahat ng kanyang 8 reinkarnasyon ay magkapareho dahil hindi niya sinasadyang baguhin ang anuman. Tinatrito ito bilang isang laro upang makita kung paano magiging mas mahusay ang bawat buhay kaysa sa nakaraan. Naisip ni Asami kung gaano kaligaya ang unang buhay para kay Monako na magkaroon ng ganitong pag-iisip. Muling tumama ang kapalaran ni Asami sa edad na 39 nang mahulog ang isang steel beam sa isang construction site. Sinabi sa kanya ng isang kawani na maaari siyang muling magkatawang tao bilang isang tao sa pagkakataong ito. Nakatayo sa pintuan sa kaliwa nag-alinlangan si Asami pagkatapos ay bumalik at nagtanong kung magagawa niya itong muli. Kinumpirma ng staff na ito na ang kanyang huling pagkakataon. Walang pag-aalinlangan, pinili niya ang tamang pinto simula ng kanyang ika-5 buhay. Pagkatapos dumalo sa seremonya ng pasukan, nakita ni Asami ang ibang Mary na lumalabas sa isang silid-aralan. Nagpalitan sila ng tingin na kilala ang isa't isa. Sa pagkakataong ito, ang layunin ni Asami ay hindi lamang upang makaipon ng mga birtod, ngunit upang matiyak ang kaligayahan ng lahat. Kaya't si Mary ay hindi nakipagpunyagi ng mag-isa, determinadong hindi pagsisihan ang buhay na ito. Hinanap ni Asami si Nakamura sa pag-asang lumipat ng flight sa kanya. Nakamura gayunpaman iginiit na ang paglipad ay mahalaga para sa kanya dahil ang kanyang sertipikasyon sa aviation ay nakataya. Gumawa ng plano sina Asami at Mary na iminungkahi ni Mary na lasunin si Nakamura upang maiwasan ang paglipad nito. Tutol si Asami, natatakot sa hinala at imbestigasyon. Kaya pinili nilang magdroga sa halip nagpaplanong maglagay ng isang bagay sa kape ni Nakamura habang ginulo siya ni Mary. Sa araw ng paglipad, sinunod nila ang kanilang plano. Si Asami gamit ang kanyang nakaraang buhay medikal na kasanayan matagumpay na nilagyan ng droga ang kape ni Nakamura na naging dahilan upang hindi siya makakalipad. Gayunpaman, nang malapit na nilang isagawa ang kanilang plano, nag-ambala sila ni Koaguchi na naimpluwensyahan ni Asami sa nakaraang buhay. Si Koaguchi ay sumali bilang isang flight attendant. Natuklasan ang pagtataksil ni Nakamura at pagkagambala sa kanyang mga plano. Ang hindi inaasahang tulong na ito ay nagbigay daan kay Asami na maupo sa upuan ng piloto. Nang sila ay sasakay na isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang humarang sa kanila na sinasabing ang asawa ng kanyang dating buhay ay namatay sa flight na ito. Nakiusap siya sa kanila na magtiwala sa kanya at baguhin ang landas ng paglipad. Tiniyak sa kanya ni Asami ang kanilang misyon ay iligtas ang lahat ng nasa biyahe. Ang lalaki nagpapasalamat, hinayaan silang dumaan. Sa sandaling nakasakay na binago nila ang landas ng paglipad, matagumpay na nakaiwas sa sakuna. Ang tagumpay na ito ay isang kasukdulan ng mahigit 30 taong paghihintay at pagpaplano. Napag-usapan nila ang kanilang susunod na buhay, pakiramdam na nasiyahan. Sa huli, ligtas na lumapag ang eroplano sa Taipei. Sinalubong ni Nazuki at Miho na nalaman ang tungkol sa kanilang misyon. Ang 4 na magkakaibigan ay muling nagkita, nagbabahagi ng mga larawan at alaala na minarkahan ang kanilang pinakamasayang araw sa loob ng mahigit 30 taon. Iniwan ni Mary at Asami ang kanilang mga karera sa astronaut, bumalik sa mas simpleng buhay.
Si Asami ay naging isang pampublikong tagapaglingkod na pinahahalagahan ang kanyang pasensya at mga koneksyon sa komunidad. Habang si Mary ay bumalik sa kanyang nursery, tinutupad ang kanyang mga unang pangarap. Ang kanilang buhay ay tila na-reset sa kanilang orihinal na mga landas, ngunit ngayon ay may mas malalim na pag-unawa at kaligayahan. Makalipas ang 58 taon, na alala ng apat na magkakaibigan ang kanilang mga natupad na buhay, lahat ay nabuhay ng mahaba at maligaya. Nagtapos ang kwento sa isang tala ng malalim na pagkakaibigan at kasiyahan na ipinagdiriwang ang simple ngunit makapangyarihang kagalakan ng buhay.